mas napapadali yung aming trabaho in terms of intertwining with national security kung merong confidential funds. Nagulat din po ako nung mabasa ko. Tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, lalo pa ang umiinit itong issue patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President. Lalo na nabunyag na umano'y ginastos ng Office of the Vice President itong confidential fund na 125 million sa loob ng 11 days lamang. Kaya nga naman marami yung sumabog, nag-alboroto sa galit, lalong-lalo na itong mga kumakalaban, gumagawa ng kung anong intriga, paninira, mga kababayan po natin kay Vice President Sara Duterte. So ngayon nagbubunyag ito dahil may nasagap na naman silang isyo na pwede ipukol sa ating Vice Presidente. Ngunit mukhang mahihirapan sila mga kababayan po natin kasi kahit anong strategiya pa na kanilang ginagawa, kaya talagang pinapatunayan ng Office of the Vice President na kahit ganun lang kabilis ginastos itong pondo, ay ginastos naman ito sa tama. At ayon nga kay Vice President Sara Duterte, ito lahat ay dokumentado. So ito umano ay isinumite nila sa Commission on Audit. So special audit po yan mga kababayan po natin, itong confidential fund, dahil hindi nga pwede mabunyag, lalo na sa mga kamay nitong Makabayan Black na gusto nga na talaga nila malaman kung saan ginagastos ng ating Vice Presidente, na talagang sinasabi sa kanila kung may ebidensya sila ay kanilang ilatag, kasuhan nila itong si Vice President Sara Duterte. Ngunit aminado nga itong miyembro ng Makabayan Black, itong si Arlene Brosas, si Franz Castro, na wala silang ebidensya mga kababayan po natin. At ito na nga para sa inyong lahat, pinapaliwanag na ni Vice President Sara Duterte kung saan niya ito gagastusin. So ayan, sa mga Makabayan Black at ang kanilang supporters at sa mga bumabatikos sa ating Vice Presidente, pakinggan niyo ito. Unang-una, ang confidential funds ay pinopropose ng Department of Education at ng Office of the President base sa assessment namin sa pangangailangan namin sa trabaho namin. Mas napapadali yung aming trabaho in terms of intertwining with national security kung merong confidential funds. Ang accountability naman nito is governed by the Joint Circular noong 2015 -01, Joint Circular 2015-01. Nakalatag doon kung paano siya gamitin, nakalatag doon kung paano siya i-utilize, at nakalatag doon kung paano ka mag-report sa paggamit mo sa funds. So wala pong masasabi na walang safeguards sa paggamit ng funds dahil merong joint circular. At lahat yun sinunod ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Sa Department of Education, nakalatag na kung ano yung gagawin namin until 2028. Ginawa namin yung Basic Education Report 2023 noong January. Doon nilagay namin kung ano ba yung gagawin ng Department of Education at susundan na lang ng mga tao kung nagawa ba siya or hindi, at masasabi din namin sa kanila, ito nagawa na namin, ito hindi pa, at kung bakit hindi namin nagawa. Ganun din sa Office of the Vice President, nakalatag na yung mga gagawin namin hanggang 2028, nakalatag na yung mga satellite offices, yung pagbabago, 1 million trees and 1 million bags campaign, nakalatag na rin yung medical and burial assistance, at meron tayong food supplementation program sa pansarap natin, and meron tayong libreng sakay doon sa mga pinahiram na buses sa Office of the Vice President. At yung
Peace 911 natin at magnegosyo tayo, the entrepreneurship program. So nakalatag na lahat yon, sinabi namin sa mga tao na yan yung gagawin namin. Susundan na lang ng mga tao kung ano na yung nagawa. Hindi po namin nilagay hindi po naka-charge sa confidential funds ang paglalagay ng Office of the Vice President satellite offices. Ang nakalagay po sa confidential funds is yung pagsasurvey ng area kung saan appropriate na maglagay ng satellite offices at targeted yung mga beneficiaries ng mga proyekto ng Office of the Vice President. So yun po mga kababayan po natin, nilatag na lahat ni Vice President Sara Duterte kung saan nga ba ginagamit itong confidential fund. At abangan po natin kasi November 15 matatapos at masusumite ng Commission on Audit ang kanilang reporting patungkol sa paggastos ng pondo ng confidential fund ng Office of the Vice President. Kaya sa mga nagbabatikos, sa mga nag-aabang na mayroon silang makukuhang dokumento, mayroon silang patunay na ikababagsak ni Vice President Sara Duterte, relax lang muna kayo At dahil wag muna tayo magsalita ng kung ano-ano dahil wala pa naman kayong patunay na mali yung paggastos o ginamit sa anomalya o binulsa man ni Vice President Sara Duterte itong sinasabing confidential fund. So relax muna, wag muna tayo mag-conclude. Yan po yung ating masasabi mga kababayan po natin.